Tayo na po ang lahat. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingang ay aming makamit. Loobing mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan, Panginoon. Ikaw ay laging nasa matuwid, at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalangsang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang.
ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umakay. Sana nanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Mga kapatid, ang mga babasahin po ngayon ay hinahanda tayo ngayong Kwaresma upang magbalik loob at maging maawain at mapagpatawa din sa ating kapwa katulad ng ginagawa ng Diyos sa atin. Sa unang pagbasa, narinig natin ang panalangin ni Propeta Daniel upang patawarin ng Diyos ang kanyang nagkasalang mga kababayan. Inilarawan ni Propeta Daniel na ang Diyos ay mahabagin at handang magpatawad sa mga taong nagsisisi sa kabila ng palaging pagkakasala nating mga tao. Kaya naman po, tayo ay inaanyayahan ng unang pagbasa na taos-pusong magbalik loob sa Diyos at pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan. Totoo po na madami tayong nagawang mga kasalanan. Kaya maaari nating isipin kung mapapatawad pa ba tayo ng Diyos. Subalit alalahanin natin na ang Diyos ay mahabagin
at mapagpatawad. Mas masaya ang Diyos kapag ang isang taong makasalanan ay muling bumabalik sa yakap ng kanyang pagmamahal. Hindi po mahalaga kung mayroon tayong masamang nakaraan. Hindi mahalaga kung madami ka mang nagawang mga kasalanan sa mga nagdaang taon. Ang mahalaga ay tayo ay magdesisyong bumalik muli sa piling ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ngayon po ang pagkakataon para gawin ang bagay na ito. Ang magbalik loob sa Diyos ng buong puso at linisin ang ating buong pagkatao at buhay. Ngayon na ang panahon para gawin ang lahat ng ating makakaya upang sundin ang kalooban ng Diyos. Ngayon na ang araw upang magkumpisal. Ito na ang pagkakataon upang ituwid ang ating mga pagkakamali. Iwan ang mga kasalanan at magkaroon ng bagong buhay upang makapamuhay tayo ng may malinis, banal, matuwid at maligayang buhay. Mga kapatid, ngayong araw at sa darating pang mga araw, simulan na nating unti-unting alisin sa ating buhay ang ating mga pagkakamali at mga kasalanan. At huwag na natin itong ipagpaliban pa sa ibang araw para po makapagsimula na po tayong magbagong buhay. Mga kapatid, kung ang ating Diyos ay maawain at mapagpatawad sa tulad nating makasalanan, gayon din po ang hamon sa atin ng ating ebanghelyo, na tayo ay maging maawain at mapagpatawad. Alam po natin na mahirap kaawaan at patawarin ang mga taong nanakit at nanira sa atin, lalo na yung mga taong pinapahirapan tayo at maraming nagawa at ginagawang kasalanan sa atin. Para bagang ang gusto natin ay maghiganti sa kanila. Nais nating iparamdam sa kanila ang masamang ginawa at ginagawa nila sa atin. Subalit ang mabuhay ayon sa pagkamuhi at paghiganti ay walang magandang maidudulot sa atin. Ito ay makakapinsala sa ating pisikal, psikolohikal at espiritual na kalusugan. Magdudulot ito ng malalim na sugat sa ating puso hanggang sa sirain ito ang ating relasyon sa ating kapwa, pati na rin ang ating relasyon sa Diyos. Kaya naman po, pinapalalahanan tayo ng Ebanghelyo sa kung ano ang magpapalaya sa atin mula sa galit at pagnanais na makapaghiganti sa mga taong nanakit at sumisira sa ating buhay. At ito po ay ang pagiging maawain at mapagpatawad. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay ang unang pagpapahayag ng pagiging maawain sa taong nanakit sa atin. Kapag alam nating magpatawad, pinapayagan nating makalaya ang ating sarili sa mga hindi magagandang karanasan na ating pinagdaanan sa nakalipas at pinagdadaanan natin sa kasalukuyan. Sa pagpapatawad, hindi natin pinapayagan ang ating buhay na umikot lamang sa taong gumawa sa atin ng masama. Hindi natin pinapayagang mamuhay tayo sa masama at masakit nating eksperyensya sa nakaraan. Sa pagpapatawad, hindi natin pinapayagan na sakupin ng mga negatibong damdamin at masamang karanasan ang ating buhay sa kasalukuyan. Kapag mga kapatid, nagpatawad tayo, pinapalaya natin ang ating sarili sa ating masakit na nakaraan at pinapalakas natin ang ating sarili upang harapin ang mundo sa kasalukuyan na mayroong pag-asa sa hinaharap. Ang pagpapatawad, mga kapatid, tinutulungan din tayo nitong makita ang katotohanang gawin natin sa ating kapwa ang mga bagay na nais nating gawin sa ating sarili. Kung kaya, hindi natin tutularan yung taong gumawa ng masama sa atin. Gayon din sa pagpapatawad, binibigyan natin ng taong nanakit sa atin ng pagkakataong magbago upang magkaroon din siya ng bagong bukas at bigyan siya ng pagkakataong makagawa at makapagsimula ng isang mabuti at bagong kwento ng kanyang buhay. Kapag may pagpapatawad,
may gumagaling na sugat at relasyon. At ito ang nagbibigay daan sa kapayapaan at pagkakaisa. Sa makatuwid, ang pusong puno ng awa ang magpapagaling sa atin mula sa puot at paghihiganti. Sapagkat alam nito at marunong ito kung paano magpatawad. Dahil dito bumabalik ang isang magandang samahan sa ating kapwa-tao. At papaano po tayo matututong maging maawain at mapagpatawad? At kung paano tayo magbabagong buhay? Ito ay magagawa natin kapag palagi tayong nagdarasal, nagsisimba, at tumatanggap ng mga sakramento. Sapagkat ang mga ito ang tumutulong sa atin upang magkaroon tayo ng magandang relasyon at mas mapalapit pa tayo sa Diyos. Kapag nangyari ito, mas gugustuhin natin gawin at isabuhay ang maganda at nakakaligtas na kalooban ng Diyos para sa atin. Kapag malapit tayo sa Diyos, matututunan nating maging maawain at mapagpatawad at matututunan din nating magbagong buhay kahit ito ay paunti-unti. Sa pagpapatuloy ng banal na Santa Misa, hilingin natin sa Diyos na ngayong Kwaresma, bigyan tayo ng lakas at tulungan tayo makapagbalik loob sa Diyos. At katulad niya, tayo ay maging maawain upang matuto tayong magpatawad ng ating kapwa-tao. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Minamahal pong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ang ating itutugon, Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan nawa ay magpatupad ng kanyang tungkuling, magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa ay magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Atin nawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila, at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ilulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating kahilingan at mga pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Maawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingang idinudulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot.
humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama, upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may saloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalawan mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan
sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Where there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And anger, I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Where there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And anger, I can appease. Lord,
courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 3, Nangungulila. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at ang mga biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.